Kaya mga kabluming nanay, have life and be healthy. Paano ba nagsisimula ang araw ko at paano to nagtatapos? Okay, pasilip ko muna ang umaga ko. Gumigising kami ng aking mga anak ng mga 8:30 to 9, pinaka-late na ang 10. So ngayon nagising kami ng 9 o'clock. Hi! Kung mapapansin nyo mga kabluming nanay, meron na naman akong oral herpes or cold sore dyan. Nandyan na naman sa gilid ng aking labi. Nagkaroon na ako niyan bago kami umalis ng Pilipinas. Ano yung cause niyan? Pakitingnan nyo na lang dyan sa video ko, sa mga previous videos ko. Pakihanap ko ano ang cause ng oral herpes na ito or cold sore. Hindi ko alam kung dahil nga ako ay stress dito dahil miss na miss ko nang magtrabaho. Pero syempre, tuwang-tuwa at nagagalak ang puso ko naman sa pagiging ina sa aking mga anak at pagiging asawa ko dito. Pero syempre, siguro at the back of my mind, nag-iisip na naman ako na miss ko na ang mag-work. Pero feeling ko rin, ito ay talagang plain na cold sore na galing talaga sa malamig na panahon dahil malamig ang panahon. Kaya ulit ako nagka-cold sore. So, anything doon sa dalawang yon, malamig at nag-iisip ako ng kung ano-ano, kaya siguro bumaba na naman ang aking immune system, kaya meron na naman akong cold sore na yan. Blooming Nanay Serye, Episode 4. So, ang kalat-kalat po, nakikita nyo po. Alam nyo naman po, pag may mga junakis kayo, makalat talaga. So, kailangan linisin ko muna yon bago po ako magkape. So, nilinis ko muna yon, nagtupi muna ako ng mga kinalat namin nung gabi at bago ako magkape. So, meron kaming mini pantry sa loob ng aming kwarto. Although na meron kaming mga cabinet sa kitchen at may kanya-kanya kaming cabinet ng housemate namin, ay meron pa rin kaming mini pantry sa loob ng kwarto namin para pag gusto namin kumain ay pwede kaming kumain at gusto namin magkape anytime ng madaling araw kasi nagkukwentuhan kami mag-asawa kapag walang pasok yung asawa ko ay pwede kaming magkape anytime na madali lang, hindi ko na kailangan lumabas ng kwarto. Napakadali din po maglaba dito mga kabluming nanay dahil may provided na po na automatic washing machine ng pinagrerentahan naming bahay. At hindi ko rin naman masasabi na mahirap pong mga gawaing bahay kahit na medyo bago ito sa akin kasi alam nyo naman na simula nung mag-asawa kami ni June ay talagang nagtatrabaho na po ako talaga. At working mom po ako. Although na very hands-on ako sa aking mga anak, pero syempre iba pa rin yung may kasama talaga ako sa bahay na nag-aasikaso sa kanila, nag-aasikaso sa bahay. Pero hindi ko masabi na mahirap kasi nandyan naman na yung tubig, tsaka pinipindot naman lahat yung mga dapat na gawin sa bahay, kagaya ng paglalaba, at saka yung pagsasaing, at hindi ko na kailangang mangahoy, pumunta sa bukid para kumuha ng kahoy ng panggatong, ganon. So, madali lang naman yung mga gawaing bahay. At syempre, nililibang-libang ko yung sarili ko kasi talagang maboboring ka talaga, mananawa ka rin kaka-internet, kaka-YouTube, kaka-Facebook Reels, kaka-nood ng mga vlogs. Kapag ganun lagi yung ginagawa mo, syempre nakakasawa. So, nililibang-libang ko yung sarili ko sa pamamagitan ng pakunti-kunting paggagarden. Marami na rin akong naitanim at yan po yung mga inaalagaan naming mag-iina. Araw-araw na dinidilagan namin, binibisita namin. So, napakapalad namin mag-ana kasi may maluwag kaming bakura na pwede nilang paglaruan at the same time ay pwede ko ring paglibangan kasi nakakapag-garden ako. Ito lang talaga yung struggle ko talaga kasi kahit na, alam niyo yun, madali lang naman magwalis, pero talagang hinahanap-hanap ko yung walis tambo at wala kaming walis tambo. So sabi ko kapag nakapunta ako sa Filipino store at may nakita akong walis tambo, ay bibili talaga ako ng walis tambo kasi mas komportable akong gamitin yun sa pagwawalis. So baka naman mga kapwa ko Pilipino dyan kung paano ako makakakuha ng pakitulungan naman ako, paki-comment po kung paano ako magkakaroon ng walis tambo po dito. So ayan, meron kaming sampayan sa likod ng bahay namin. Area talaga yon, laundry area. Kaso nga lang, hindi ako nagsasampay doon. Napakadalang kong magsampay doon kasi gusto ko talaga yung mga damit ay naaarawan kasi mabago talaga. Ito na nga, kalilinis mo lang ng kwarto, pag silip mo, ako, mukha na namang nagulo, mukha na namang nabagyo. So, iniwanan ko na muna yung mga anak ko doon sa kwarto, na bagyuhin yung buong kwarto namin. Saka ko na lang lilinisan pag parating na ang asawa ko. So, dito na muna tayo magstay sa sala habang si
Teseus ay naglalaro at walang kagana-ganang manood ng TV. Actually, ngayon lang nabakante yung TV na yan. Kasi nawiwili na makipaglaro sa kanyang kapatid. See, napakadali lang pong maglinis kasi may vacuum naman po. So, hindi ko na kailangan maglampaso. Kasi vacuum is enough na po. Wala na po akong ibang gagawin. Pati yung upuan, bina-vacuum lang. So, alam mo, tuwang-tuwa din ako sa lugar na yan. Yung ginagamit na tuwing winter, ano ba tawag dyan? Chimney? Chimney ba tawag dyan? I-google ko na lang mamaya kung anong tawag dyan. At pakicorrect na rin ako, comment down below kung mali yung sinabi kong chimney. Excited na rin ako kung paano gamitin yan sa winter. Pero ang winter po dito ay mag-start ng July or August daw. So, hindi ko na nabidyuhan yung pagkain namin ng lunch at pagluto ko ng lunch kasi nawala na ako sa wisyo. Yan na lang, naalala ko na lang mag-video nung magdi-dessert na kami ni Tamires ng kanyang paboritong gelatin or gulaman or jelly ace na nabili namin sa Filipino store. So, yan, kami lang ang nag-dessert yun kasi ayaw ni Teseus. So, nakalimutan kong mag-video pala nung nag-prepare ako ng aming lunch. So, ito na naman, dahil kakakain lang namin ng lunch, ay walis-walis na naman tayo. At syempre, ayan, nangahirap ako talaga dyan sa walis na yan. Nahanap-hanap po talaga ang walis tambo. Walis tambo is a life for me sa pagwawalis talaga. Kasi nakakangalay yung walis na brush na ganyan. So, sana makahanap tayo ng walis tambo dito. So, yun. Kasi alam niyo naman pag bata, maraming kalat talaga. Walang katapusang kalat. Walang katapusang dumi. Walang katapusang mga hulog-hulog ng kanin, mga hulog-hulog ng mga tinapay, biskwit, at kung ano-ano pang mga juice na kinain nila. Yan po yung likod namin, yan ang laundry area talaga. Pero pinasok yung washing machine kasi tuwing 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Time check, it's 3:05 po ng hapon po dito sa bansang New Zealand. Madaming gagawin. Totoo pala, no, pag nasa bahay ka talaga, ang daming gagawin, hindi mauubos. Pero syempre, i-feel po natin itong stay-at-home mom natin. Baka malay mo, in God's perfect time, ay malapit na akong magkatrabaho. Clinic-claim ko kasi yan, pinoproclaim ko, at yan ang lagi kong prayers. So, enjoy muna natin ang stay-at-home mom at stay-at-home wife. At mag-siesta muna tayo. So, yung dalawang magkapatid ay nandoon sa living room. Mamaya kapag natutulog na ako, malamang sigurado pala natatabi sa akin si Tamires at mag-afternoon na kami. So, yan yung ganap-ganap normally ng buhay namin dito sa New Zealand na mag-iina habang naghihintay sa aming padre de pamilya pauwi ng bahay galing sa work. So,